Hello everyone! Welcome sa ating YouTube channel, and for today, it's a rainy day, as in sobrang lakas ng ulan sa labas. So patapos na ang summer dito sa China. Nasa transition na tayo ng summer at saka fall season. Ayan. So sobrang lakas ng ulan, pero as you can see, tuyong-tuyo yung ating mga succulents. Gusto ko silang paulanan, mabigyan ng rainwater, but unfortunately hindi natin yun maibibigay sa kanila kasi hindi naman natin sila pwedeng ilabas dyan sa area na yan, diba? Ayan, so ito na nga yung update ng ating mga succulents. Ayan, ito yung jade plant natin. Namatay na din yung jade plant. We also have this sedum burrito na ito. So this one is my oldest na succulent, and so far kahit papano is nandito pa rin siya. Hindi niya pa rin tayo iniwan. We also have these succulents na nag-ethiolate. So, kahit na nandito tayo sa 21st floor, yung sunlight na nare-receive nila is not really enough. Kaya, mapapansin niyo nag-ethiolate pa rin yung ating mga succulents. So, ito naman, may mga new growth tayong nakita dyan. Ayan. So, nalaga siya nung summer kasi sobrang init talaga dito sa balcony area natin. And nalagas yung mga dahon niya, pero sa ngayon kahit pa paano may mga tumutubo na. Look at this, very dry yung mga iba natin mga succulents. We need to water them. Look, ayan isa sa mga indication na kailangan na natin diligan yung ating mga succulents is pag nag-dry na yung kanilang leaves at saka madami ng aerial roots. So dito rin ngayong summer or last summer season, napansin ko na medyo nalagas na yung mga succulents natin. Ito, hindi ko siya nadiligan, hindi siya overwatered, pero ganun siguro talaga pag sobrang init talagang nalulusaw yung ating mga succulents. And ito na, isa sa mga yun is itong ating sedum clavatum. So, itatapon na natin yan, including this. Ayan I don't know kung anong nangyari. Akala ko pag very thick yung kanilang mga leaves, hindi sila basta-basta mamamatay. Pero this one, I don't know, parang diniligan ko siya and then ganyan na yung nangyari. So pag nag-overwater naman tayo ng ating mga succulents, ayan, magiging ganyan yung mga dahon nila, mabubulok sila and eventually it will slowly die. So wala na rin, we cannot really save this anymore kasi parang sooner or later mabubulok na rin yan. But let's see. Or wala na, hindi na natin yan maisi-save. So these are my succulents. Very dry. I think yung pinaka-reason kung bakit sila nalalagas or namatay is hindi ko sila nadiligan masyado kasi I don't know, I've been very busy these days sa ating work. Hindi natin maharap na alagaan sila. But I still have these mga succulents na okay pa naman. We have an Ionium here. It's thriving, pero alam nyo yun, yung hindi sila ganun ka-healthy as compared nung binili natin sila before. Ito rin, isa ito sa mga pinakamatagal ko ng succulents na nabuhay, more than a year na siya sa atin. But this time, I think nagkaroon na rin siya ng fungus, kung mapapansin ninyo. And that's probably because dito sa ating balcony area, I only have, ayan, 2 windows lang. 1, at saka meron din dito. Although, pag binuksan kasi natin ito, yung hangin na pumapasok is very limited pa din. And nung summer nga, most of the time naka-aircon lang tayo kasi sobrang init talaga. So, ang ending, walang hangin dito sa loob. So, walang air circulation, and pag walang air circulation or very poor ang air circulation ninyo, magkakaroon tayo ng fungus sa ating mga succulents. As you can see, ito yung succulent arrangement na pinagawa natin before. Yung arrangement na to is, itong mga succulents na to is only parang 70 pesos. Yung 6 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus yung pot. So parang 140 pesos itong buong arrangement na ito. Common succulents lang siya. Ayan Nalalagas na rin si variegated titubans. Pero yung mga iba, kahit papano, they are thriving, they are growing. So, magdidilig tayo mamaya. We've got a gymno here. Ayan. Ayan. So, I think most of them talaga super dehydrated. Hindi ako nagdilig for the past month. Sobrang init. Umaabot ng 30 degrees yung temperature sa labas. So, how much more dito sa loob ng balcony area, diba? Mas mainit talaga.
Ayan. So, ito na lang yung mga succulents natin actually na natitira. Most of them, ganito na yung nangyari, talagang namatay na or malapit nang mamatay. So, even here, kung maalala ninyo, ito yung binigay sa atin. Very lush ito. Punong-puno siya ng ganito. All green. But then again, ayan, napabayaan sila ulit. Hindi ko sila nadiligan. Pero hopefully, in the next coming weeks to come, lalamig na ulit. Is going to be autumn na. Kaya, ang gagawin natin is magko-collect na naman tayo ng succulents. Grabe, sobrang ang dami na nating nasayang. So, itong parang rack na yan before, punong-puno yan ng succulents. But as you can see, mostly pots na lang yung naiwan. Kasi ang dami na nating succulents na napatay. So, it's not really because talagang wala tayong time, but more on yung location natin. Hindi talaga siya yung gusto ko sana yung outdoor setup, yung naulanan sila, naarawan talaga ng buong araw. But syempre wala, limited lang yung araw nila dito, parang 3 to 4 hours lang. Kasi parang doon banda ang sunrise, then ganun na, after 3 hours wala, natabunan na siya ng mga buildings. So I think that's all. Yan lang yung quick update natin. I will be going out kasi magtitingin na tayo ng mga bago nating mga succulents kasi ano na, kumbaga doon sa post nung succulent store, may mga bago na silang offer na succulents sa kanilang shop. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.